Magandang araw po. Ako po si Dr. Jose Alcaraz at bilang isang doktor na maraming taon nang inilaan sa pag-unawa sa natatanging kalusugan at kagalingan ng mga kababaihan sa kanilang katandaan, nais ko pong makipag-usap sa inyo ngayon tungkol sa isang bagay na napakahalaga subalit madalas ay itinatago sa dilim. Mahal kong ginang, napag-isipan niyo na po ba kung ano ang nangyayari sa inyong katawan isipan at maging sa inyong espiritu kapag itinigil ninyo ang isa sa pinakanatural at personal na gawain sa buhay, ang sariling pagpaparaos? Maraming kababaihan sa inyong henerasyon ang lumaki sa panahon kung kailan ang pag-uusap o kahit pag-iisip tungkol sa sariling sexualidad, lalo na kung pribado, ay talagang hindi ginagawa. Maaaring ito'y ibinubulong lamang kinukutya o ipinaparamdam na kahiya-hiya. Kaya naman sa paglipas ng mga taon, ang napakanatural na gawaing ito ay maaaring tahimik na naglaho marahil dahil sa mga pagbabago sa kalusugan, mga mensaheng panlipunan na inyong natanggap noon pa o simpleng pakiramdam na napalayo na kayo sa bahaging iyon ng inyong sarili. Ngunit nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang katotohanan na madalas ay hindi napapansin para sa mga kababaihang higit sa edad na 10. Ang kawalan ng personal na koneksyong sexual na ito ay maaaring unti-unting makaapekto ng higit pa sa inyong libido. Maaari nitong maapektuhan ang inyong buong pakiramdam ng kagalingan. Hindi po ito tungkol sa isang bagay na walang kabuluhan. Ito'y tungkol sa inyong sigla. Nakakaapekto ito sa inyong sirkulasyon, balanse ng hormone, kalidad ng tulog, tiwala sa sarili, kalusugan ng balakang, pelvic health, emosyonal na katatagan, at ito'y tungkol din sa inyong dignidad at sa paraan ng inyong pagdanas sa pagtanda. Bago po natin ito talakayin ng mas malalim, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang mga talakayang pangkalusugan na ito, hinihikayat ko po kayong mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na payo na angkop para sa inyo. Kung ang usapang ito ay tumatagos sa inyo, maaari po kayong mag-type ng 1 sa comments sa ibaba. Kung hindi naman, o kung meron kayong mga mungkahi ang pag-type ng 0, ay makakatulong sa akin na mas maunawaan kung paano mas mapagsisilbihan ang inyong mga pangangailangan. Napapansin ng inyong katawan ang hindi na nito natatanggap. Sa ating pagtanda, totoo ngang maaaring magbago ang ilang mga tungkulin ng katawan, ngunit hindi lamang ito dahil sa edad. Malaki ang papel ng kawalan ng aktibidad. Isipin po ninyo ito sa ganitong paraan, tulad ng mga kalamnan na maaaring humina kapag hindi ginagamit at mga kasukasuan na maaaring manigas kapag walang kilos. Ang inyong mga organong sexual ay tumutugon din ng katulad. Kapag tuluyang itinigil ang sariling pagpaparaos, natural na bumababa ang daloy ng dugo sa inyong pelvic area o balakang. Para sa mga kababaihan, ang nabawasang sirkulasyong ito ay maaaring humantong sa iba't ibang pagbabago, panunuyo ng ari, pagnipis ng mga dingding ng ari na tinatawag naming atrophy, na bawasang pagkaelastiko, hindi komportableng pakiramdam o pangkalahatang pagbaba ng sensitibidad. Ang mga tissue sa inyong rehiyon ng balakang na dating madaling tumutugon sa haplos at pagkaantig ay maaaring maging hindi na gaanong sensitibo. Minsan pa nga'y nagiging hindi komportable ang haplos sa halip na
kasiyasya. Maraming kababaihan ang nagugulat kung gaano kabilis maaaring lumitaw ang mga pisikal na pagbabagong ito. Sa loob lamang ng ilang buwan ng makabuluhang pagbawas o kawalan ng sexual na stimulasyon, maaaring magsimulang makalimutan ng inyong katawan ang mga sensasyong dati nitong alam na alam. At hindi tulad noong tayo'y mas bata pa, maaaring mangailangan ng mas banayad na pagsisikap at oras upang muling gisingin at ibalik ang naging tulog na. Ang regular na sariling pagpapasigla, kahit banayad lamang marahil 1 beses o 2 beses sa isang linggo, ay maaaring maging napakabuti. Nakakatulong ito na mapanatili ang lubrikasyon ng ari, pagkaelastiko ng tissue, sensitibidad at pangkalahatang kalusugan ng balakang. Ito ay isang anyo ng pangangalaga sa sarili na maaaring maiwasan ang pananamlay, mabawasan ang hindi komportableng pakiramdam at mabawasan ang posibilidad ng mga komplikasyon sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa pagsubok na ibalik ang kabataan o piliting maramdaman ang mga bagay na wala na. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng malusog na paggana ng inyong katawan, pag-iwas sa hindi kinakailangang discomfort at pag-iingat sa isang mahalagang bahagi ng inyong pisikal na disenyo. Hindi nyo naman siguro ititigil ang pangangalaga sa inyong ngipin dahil lang kayo'y tumatanda. Bakit pababayaan ang isa pang mahalagang aspeto ng inyong pisikal na kagalingan? Ngunit ang pisikal na bahagi ay isang bahagi lamang ng kwentong ito. Ano ang nangyayari sa inyo sa emosyonal na aspeto kapag hindi na ninyo nararamdaman ang koneksyon sa inyong sariling kakayahan para sa kasiyahan? Dito, ito nagiging mas personal at makabuluhan. Kung nakakatulong sa inyo ang mga pananaw na ito, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pagkomento ng 1 sa ibaba. Ngayon, pag-usapan natin ang emosyonal na aspeto. Ang emosyonal na epekto ng pagkakawalay kapag ang isang nakatatandang babae ay huminto sa sariling pagpaparaos, bihirang pisikal na pagbabago lamang ito, madalas ay may kaakibat din itong emosyonal at psikolohikal na pagbabago. Sa paglipas ng panahon, maaari kayong magsimulang makaramdam ng pagkawalay sa inyong sariling katawan na para bang kayo'y tagapangalaga lamang nito sa halip na tunay na naninirahan at nasisiyahan dito. Ang emosyonal na pagkakawalay na ito ay maaaring banayad sa simula. Marahil ay humihinang interes sa inyong hitsura, isang tahimik na pagbaba ng pagpapahalaga sa sarili, o kahit isang banayad na pakiramdam na hindi napapansin o hindi na kasing sigla. Ang dating maaaring pinagmumulan ng ginhawa, isang pribadong paraan ng pagpapalabas ng tensyon o isang simpleng kagalakan, ay maaaring maging isang bagay na iniiwasan o nakalimutan na. Ang sariling pagpaparaos, bagamat lubhang personal, ay malalim ding nagpapatibay sa sarili. Ito'y isang tahimik na paalala na ang inyong katawan ay sa inyo pa rin, na kayo ay may kakayahan pa ring makaramdam ng sensasyon, gumawa ng mga pagpili para sa inyong sariling kasiyahan at makisangkot sa isang bagay na para lamang sa inyo. Para sa maraming kababaihan sa kanilang ginintuang taon, ang simpleng gawaing ito ay makakatulong na maibalik ang pakiramdam ng pagiging may kontrol at sariling pagkakakilanlan
na minsay parang nababawasan dahil sa edad o nagbabagong mga sitwasyon sa buhay. Ito'y higit pa sa sexual na kasiyahan. Ito'y tungkol sa emosyonal na katatagan, tiwala sa sarili at pagpapanatili ng koneksyon sa inyong panloob na sarili. Kung wala ang pribadong ritual na ito, ang pakiramdam ng kalungkutan ay minsay maaaring lumalim, ang pagkabalisa ay maaaring tahimik na mamuo, o isang pakiramdam ng emosyonal na pagkamanhid ang maaaring pumalit sa masiglang panloob na mundo na dati ninyong kilala. Para sa ilan, maaari pa itong makaimpluwensya sa kanilang pakikisalamuha sa iba. Marahil ay may kaunting bawas sa init ng pakikitungo, kaunting bawas sa pagiging bukas, kaunting bawas sa saya. Mayroong isang makapangyarihang katotohanan dito kapag itinigil ninyo ang pagkonekta sa inyong sarili sa ganitong intimate na paraan. Maaari kayong unti-unting makaramdam ng mas malaking pagkakawalay sa mundo sa inyong paligid. At ang emosyonal na distansyang ito, tulad ng makikita natin, ay hindi lamang nananatili sa puso. Maaari rin itong makaapekto sa inyong pisikal na kalusugan. Ang kalusugan at ginhawa ng balakang pelvic health ay umaasa sa aktibidad. Para sa mga nakatatandang kababaihan, ang pagpapanatili ng kalusugan ng balakang ay mahalaga para sa ginhawa at kalidad ng buhay. Ang rehiyon ng balakang ay kinalalagyan ng mahahalagang organo at kalamnan na sumusuporta sa paggana ng pantog at sexual na sensasyon. Ang hindi alam ng marami ay ang sexual na pagkaantig at orgasmo, maging sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kapareha o sariling pagpaparaos, ay positibong nakakatulong sa lugar na ito. Kapag ang isang babae ay huminto sa regular na sariling pagpaparaos, ang nabawasang daloy ng dugo at kakulangan ng stimulasyon ay maaaring mag-ambag sa ilang pagbabago. Ang mga tisyo ng ari ay maaaring maging mas tuyo at hindi na gaanong elastiko, na maaaring humantong sa hindi komportableng pakiramdam, pangangati o kahit sakit, isang kondisyon na kilala bilang atrophic vaginitis o genitourinary syndrome of menopause. Bukod dito, ang orgasmo ay nagsasangkot ng mga pagkurba ng kalamnan sa balakang na nagsisilbing banayad na ehersisyo para sa pelvic floor. Ang regular na aktibidad ay nakakatulong na mapanatiling malakas at tumutugon ang mga kalamnan na ito. Ang mabuting kalusugan ng pelvic floor ay mahalaga para sa kontrol sa pag-ihi at makakatulong na maiwasan ang mga isyu tulad ng urinary incontinence o pakiramdam ng bigat sa balakang. Ang ejaculation sa mga kalalakihan ay nakakatulong na linisin ang prostatic fluids. Para sa mga kababaihan, ang pag-antig at orgasmo ay nagtataguyod ng malusog na mga sekresyon at daloy ng dugo sa pelvic area na tumutulong na mapanatiling malusog at tumutugon ang mga tissue. Ang pagbalewala sa aspetong ito ng pangangalaga sa sarili ay hindi tanda ng kahinhinan. Ito'y isang nasayang na pagkakataon para sa pagpapanatili ng ginhawa at paggana. Ang simple at regular na sariling pag-aaliw ay maaaring maging isang maagap at natural na paraan upang suportahan ang mahalagang aspetong ito ng inyong kagalingan. Ngunit ang mga benepisyo ng sariling pagpaparaos sa ating katandaan ay mas malalim pa kaysa sa kalusugan ng balakang.
Paano kung sabihin ko sa inyo na ang personal na gawaing ito ay nakakaapekto rin sa chemistry ng inyong utak na naiimpluwensyahan kung paano kayo natutulog, kung ano ang inyong nararamdaman at maging kung gaano kalinaw ang inyong pag-iisip bawat araw. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga, ito mangyaring magkomento ng 1 sa ibaba. Ipagpatuloy natin sa ika-4 na punto. Balanse ng hormone at chemistry ng utak. Isa sa pinakamahalaga, ngunit madalas na hindi napapansing benepisyo ng sariling pagpaparaos para sa mga nakatatandang kababaihan ay ang direkta at positibong epekto nito sa balanse ng hormone at chemistry ng utak. Kapag inyong pinasisigla ang inyong katawan at nararating ang orgasmo ang inyong utak, ay naglalabas ng napakagandang sunod-sunod na natural na kemikal, dopamine, oxytocin, endorphins at prolactin. Hindi lamang ito mga panandaliang feel-good hormones. Gumaganap sila ng mahahalagang papel sa pag-regulate ng inyong mood, pagpapabuti ng inyong tulog, pagpapagaan ng pagkabalisa, at maging sa pagsuporta sa inyong immune function. Sa yugtong ito ng buhay, kung saan mas karaniwan ang mga hamon tulad ng insomnia, paminsan-minsang pakiramdam ng kalungkutan, o mas mataas na stress, ang mga natural na tugon na ito ay nagiging makapangyarihang kapanalig para sa inyong pangkalahatang kagalingan. Tinutulungan kayo ng dopamine na makaramdam ng motibasyon at emosyonal na pakikisangkot. Ang oxytocin na madalas tawaging bonding hormone ay nagpapalakas ng pakiramdam ng katahimikan at koneksyon kahit na kayo ay nag-iisa. Ang endorphins ay natural na pampamanhid sa sakit at maaaring magdala ng pakiramdam ng kalinawan at kagalingan. Ang prolactin ay maaaring suportahan ang mahimbing na tulog at paggaling ng selula. Ang lahat ng ito ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng isang pribado simpleng gawain na hindi nangangailangan ng reseta, walang approval mula sa insurance at walang pagbisita sa doktor. Ang kawalan ng regular na hormonal na aktibidad na ito ay maaaring mag-ambag sa mabagal na pagbaba ng emosyonal na kagalingan. Kung wala ito, maaari ninyong maramdaman na mas balisa kayo, marahil mas iritable o medyo manhid sa emosyonal na aspeto. Ang tulog ay maaaring maging mas mailap. Ang stress ay maaaring magtagal ng mas matagal at sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng balanseng ito ay maaaring banayad na makaapekto sa inyong memorya, sa inyong kakayahang mag-focus at maging sa inyong pisikal na katatagan. Ang sariling pagpaparaos ay hindi lamang tungkol sa isang sandali ng kasiyahan. Ito'y tungkol sa pag-aalaga sa inyong panloob na chemistry. Ito'y tungkol sa pagbibigay sa inyong utak ng mga senyales na kailangan nito upang matulungan kayong makaramdam ng katatagan, relax, at buhay na buhay. At kung ang inyong isipan ay labis na nakikinabang sa regular na pagpapalabas, paano naman ang bahagi ninyo na napaka-fundamental ngunit madalas nakakalimutan? Ang inyong sariling pakiramdam ng ginhawa at dignidad na pinalulusog sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pisikal na presensya at sariling haplos, iyan ang ating susunod na punto. Ang haplos ay pangunahing pangangailangan ng tao kahit galing pa ito sa sarili. Sa ating pagtanda, mahal kong ginang, ang haplos ay madalas na nagiging isang bagay
na mas bihira nating nararanasan. Ang mga yakap mula sa mga mahal sa buhay ay maaaring maging mas madalang. Ang mga intimate na relasyon ay maaaring magbago o magwakas at maraming kababaihan, nakakalungkot, ay nagsisimulang iwasan ang paghaplos sa kanilang sariling katawan ng may kabaitan at pagtanggap. Ang kawalan ng haplos na ito, kabilang ang sariling haplos, ay maaaring lumikha ng malalim na emosyonal na kawalan, isa na nakakaapekto hindi lamang sa inyong kalusugang pangkaisipan, kundi pati na rin sa inyong pisikal na kagalingan. Ang sariling pagpaparaos sa pinakapundamental nitong kahulugan ay isang paraan ng pananatiling konektado sa inyong sariling katawan. Ito'y isang anyo ng pag-aaruga, isang tahimik na pagpapatibay na kayo ay buhay pa, karapat-dapat pa rin sa ginhawa, may kakayahan pa ring makaranas ng kasiyahan. Maraming nakatatandang kababaihan ang hindi namamalayang nagsisimulang ituring ang kanilang katawan na parang mga delikadong makina na nangangailangan ng maingat na pagpapanatili sa halip na mga minamahal na tahanan na nagdala sa kanila sa buong buhay ng mga karanasan. Ginagawa nila ang pang-araw-araw na gawain, pagligo, pagbibihis, pag-inom ng gamot, madalas nang hindi tunay na kinikilala ang kanilang pisikal na sarili ng may init, pagpapahalaga o banayad na kabaitan. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakawalay na ito ay maaaring humantong sa isang pakiramdam ng emosyonal na pagkamanhid o isang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa mismong katawan na tunay na kayo. Ang sariling haplos, lalo na sa konteksto ng sariling pag-aaliw, ay nagbabago niyan. Inaanyayahan kayo nitong magdahan-dahan makinig sa inyong katawan, makaramdam, hindi dahil sa anumang obligasyon, kundi dahil sa tunay na pangangalaga. Sa ganitong paraan, ang sariling pagpaparaos ay nagiging higit pa sa isang sexual na gawain. Maaari itong maging meditasyon, isang paraan upang pagtibayin, nandito pa ako, mahalaga pa ako, pag-aari ko pa rin ang sarili ko. Di ang gawaing ito ng muling pag-angkin sa banayad at mapagmahal na haplos ay maaaring magbalik ng tiwala sa sarili at magpaginhawa sa kalungkutan na minsay sumisingit sa pagtanda. At gaano man kalakas ang personal na koneksyong ito, may isa pang madalas na hindi nababanggit na benepisyo, ang sariling pagpaparaos. Sa katandaan, tinutulungan kayo nitong mapanatili ang isang pakiramdam ng pagiging malapit, intimacy at control kahit na ang mga relasyon ay nagbago o wala na. Pag-usapan natin iyan. Ang pagiging malapit, intimacy ay hindi nagtatapos kapag nagwakas ang mga relasyon. Sa ating paglalakbay sa buhay, natural na nagbabago ang ating mga relasyon. Ang ilan sa atin ay maaaring mawalan ng minamahal na kapareha dahil sa sakit o paglipas ng panahon. Ang iba naman ay maaaring makaranas ng emosyonal na distansya sa matagal ng kasal. Maraming kababaihan ang natatagpuang namumuhay ng mag-isa, nilalakbay ang pagre-retiro at pagtanda ng walang palaging kasama. Sa mga sandaling ito, madaling maniwala na ang pagiging malapit na dating masigla at pinahahalagahang bahagi ng buhay ay tapos na lamang. Ngunit ang tunay na pagiging malapit, mahal kong ginang, ay hindi lamang nakasalalay sa isang kapareha. Nagsisimula ito sa inyo.
Ang sariling pagpaparaos ay nagpapahintulot sa mga nakatatandang kababaihan na mapanatili ang isang relasyon sa kanilang sariling kakayahan para sa pagnanasa sa kanilang sariling lambing at sa kanilang sariling emosyonal na mundo, anuman ang kanilang estado sa relasyon. Malayo sa pagiging isang simpleng pamalit sa isang kapareha, ang sariling pagiging malapit ay isang malalim na anyo ng kalayaan. Ito'y isang pagkilos ng muling pag-angkin sa kalapitan sa sarili ninyong paraan. Nagpapadala ito ng makapangyarihang mensahe sa inyong espiritu na ng inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan, ginhawa at koneksyon ay hindi umalis kasama ng ibang tao. Nananatili pa rin itong malalim sa loob ninyo. Ang ganitong uri ng pribadong koneksyon ay lalong mahalaga kapag ang pisikal o emosyonal na kalapitan sa iba ay hindi madaling makuha. Nakakatulong itong mapanatili ang isang pakiramdam ng emosyonal na balanse at personal na kapangyarihan. Maaari nitong bawasan ang hapdi ng kalungkutan na maaaring sumingit sa mahahabang tahimik na gabi. At higit sa lahat, ipinapaalala nito sa inyo na kayo ay isang buo pa ring tao na may damdamin, may kakayahang magalak at maging malambing kahit walang kapareha sa inyong tabi. At habang ang emosyonal na lakas na ito ay malalim na nakapagpapagaling, maraming kababaihan sa inyong henerasyon ang nagdadala pa rin ng hindi kinakailangang pasanin ng pagkakasala o kahihiyan tungkol sa paksang ito. Panahon na upang harapin ang lipas ng pasanin na iyan dahil ang pinsalang maidudulot nito ay mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. Ano ang mangyayari kapag pinalitan natin ang kahihiyang iyon ng pagtanggap sa sarili? Ang sagot ay maaaring magbago sa paraan ng inyong pagdanas sa pagtanda. Ang kahihiyan ay dapat nang iwanan. Maraming nakatatandang kababaihan, marahil kasama na kayo, ang lumaki sa isang panahon kung kailan ang sexualidad ng babae at partikular ang sariling pag-aaliw ay nababalot ng katahimikan, panghuhusga at madalas malalim na nakatanim na kahihiyan. Ang mga mensahe mula sa pamilya, lipunan at minsan kahit sa mga aral ng relihiyon ay maaaring nagmukhang ang sariling pagpaparaos ay isang bagay na hindi tama, hindi disente o hindi naaangkop lalo na habang tumatanda. Sa loob ng mga dekada, ang mga paniniwalang ito ay maaaring malalim na pumasok sa kalooban, tahimik na humuhubog sa inyong nararamdaman tungkol sa inyong sariling katawan at sa mga natural nitong pagnanasa. Ngunit nais ko pong sabihin sa inyo nang may buong kalinawan, ang kahihiyang iyan ay hindi na para sa inyo. Ito ay isang minanang pasanin at meron kayong lahat ng karapatan at marahil kahit isang responsibilidad sa inyong sariling kagalingan na bitawan ito. Ang sariling pagpaparaos ay hindi tanda ng moral na pagkukulang o kahinaan. Ito ay isang normal malusog at madalas na terapeutikong bahagi ng karanasan ng tao para sa mga kababaihan sa lahat ng edad. Ang pagbitaw sa kahihiyan na maaaring sumunod sa inyo sa loob ng mga dekada ay maaaring isa sa nakapagpapalayang gawain na maiaalay ninyo sa inyong sarili sa inyong katandaan. Kapag itinigil ninyo ang pagtingin sa sariling pag-aaliw bilang isang bagay na mali o kulang,
Sinisimulan ninyong bawiin ang isang malalim na pakiramdam ng kontrol sa inyong pisikal at emosyonal na kagalingan. Ang pumapalit sa kahihiyang iyon ay hindi lamang pagtanggap, kundi madalas ay isang bagong natuklasang kumpiyansa, kapayapaan at ginhawa. Kapag tunay ninyong naunawaan na ang inyong katawan ay karapat-dapat pa rin sa pangangalaga, kasiyahan at banayad na atensyon, sinisimulan ninyong tratuhin ang inyong sarili ng iba. Maaari ninyong matagpuan ang inyong sarili na naglalakad ng may higit na dignidad, natutulog ng mas mahimbing at namumuhay ng mas malaya. Sa pamamagitan ng pag-alis sa mabigat na pasanin ng kahihiyan, lumilikha rin kayo ng puwang para sa tunay na pangangalaga sa sarili, at wala nang mas mahusay na paraan upang simulan ang pangangalaga sa inyong sarili sa ganitong intimate na paraan kaysa sa pag-unawa kung paano ito gagawin ng ligtas, komportable at may mapagmahal na intensyon. Yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ating susunod na punto. Hindi lamang ito tungkol sa kung bakit, kundi pati na rin kung paano makikisangkot sa sariling pagiging malapit sa paraang sumusuporta sa inyong kalusugan at nagdudulot sa inyo ng kapayapaan. Praktikal na payo para sa ligtas at malusog na sariling pagiging malapit. Para sa inyo, mahal kong ginang, ang pagharap sa sariling pagpaparaos sa inyong katandaan ay dapat gawin ng may kaparehong pangangalaga at respeto na inyong ibibigay sa anumang iba pang aspeto ng inyong rutina sa pangangalaga sa sarili. May pasensya, kahinahunan at fokus sa ginhawa. Ang inyong katawan ay nagbago na sa paglipas ng mga taon at iyan ay ganap na natural at inaasahan. Ang dating gumagana o masarap sa pakiramdam mga dekada na ang nakalipas ay maaaring hindi na pareho ngayon, at iyan ay lubos na normal. Ang layunin ngayon ay hindi tungkol sa pagkamit ng isang partikular na resulta o pagganap. Ito'y tungkol sa presensya at banayad na koneksyon sa inyong sarili. Upang magsimula, pumili ng oras at isang tahimik, pribadong lugar kung saan kayo ay ganap na relax at hindi maaabala. Bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na mag-explore ng walang anumang presyon o inaasahan. Hindi kailangang magmadali. Hayaan ninyong ang oras na ito ay tunay na para sa inyo, malaya sa distraksyon o panghuhusga. Ang paggamit ng magandang kalidad na pampadulas o lubricant ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba, lalo na't ang panunuyo ng ari ay karaniwan at natural habang tayo ay tumatanda. Binabawasan ng mga pampadulas ang pagkiskis, pinipigilan ang anumang potensyal na iritasyon at maaaring aktwal na mapahusay ang sensasyon na ginagawang mas komportable at kasiyasiya ang karanasan. Maraming yung uri ang magagamit, kaya't huwag mag-atubiling mag-eksperimento hanggang sa makahanap kayo ng angkop sa inyong mga pangangailangan at kagustuhan. Mag-focus sa banayad na haplos at kamalayan sa kung ano ang nararamdamang kaaya-aya at nakapapawi. Muling kumonekta sa mga sensasyon ng inyong katawan. Nakatutulong din na bigyang pansin kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan bago, habang at pagkatapos. Napapansin ba ninyo ang isang pakiramdam ng relaksasyon, katahimikan o mas malalim na koneksyon sa inyong sarili? Ang mga ito ay lahat positibong senyales
na ang inyong ginagawa ay nakikinabang sa inyo hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Ang sariling pagiging malapit ay hindi isang bagay na dapat ikahiya o pag-atubilihan. Ito ay isang anyo ng tahimik na lakas kamalayan sa sarili at malalim na pagkahabag sa sarili. Tulad ng anumang kasanayang pangkalusugan, ang pagiging pare-pareho sa kahinahunan ay madalas na mas mahalaga kaysa sa tindi. Ang banayad at regular na sariling koneksyon ay maaaring suportahan ang inyong mood sirkulasyon, ginhawa sa balakang tulog, at ang inyong pangkalahatang pakiramdam ng personal na kapangyarihan. At ngayong alam na ninyo kung paano ito haharapin sa isang malusog at magalang na paraan, ano kaya ang maaaring mangyari kung pipiliin ninyong patuloy na balewalain ang aspetong ito ng inyong kalusugan? Ang pangmatagalang implikasyon ay maaaring sulit na pag-isipan. Huling salita, ang pinakapersonal na gawa ng pangangalaga sa sarili. Habang kayo ay nasa yugtong ito ng buhay mayaman sa karunungan, karanasan at pagninilay, malamang na naunawaan na ninyo ang isang bagay na tunay na mahalaga. Ang pagtanda ay hindi lamang tungkol sa paghina. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas. Hindi kayo kumukupas, kayo ay nag-eebolusyon. At isa sa pinaka-intimate madalas na hindi kinikilalang bahagi ng ebolusyong iyon ay ang relasyong inyong nililinang sa inyong sariling katawan. Para sa maraming nakatatandang kababaihan, ang ideya ng sariling pagpaparaos ay maaaring nagdadala pa rin ng natitirang bigat ng lumang kahihiyan, pagkapahiya, o isang pakiramdam na ito ay hindi na nababagay sa yugtong ito ng buhay. Ngunit paano kung nababagay ito? Paano kung sa katunayan ngayon ay isang napakahalagang panahon upang muling kumonekta sa bahaging ito ng inyong sarili? Hindi para sa iba, hindi para sa pagganap, kundi para sa inyong sariling paggaling, para sa inyong sariling presensya, at para sa inyong sariling kapayapaan. Ang inyong katawan, bagamat iba na sa kung ano no ito, mga dekada na ang nakalipas, ay pag-aari nyo pa rin ng buo. Tumutugon pa rin ito sa pangangalaga. Nagre-react pa rin ito sa kabaitan. Lumalago pa rin ito sa banayad na atensyon. Ang haplos sa anumang anyo ay isang pangunahing pangangailangan ng tao, at kapag ang haplos na iyon ay nagmumula sa inyong sarili nang may mapagmahal na intensyon, ito ay hindi lamang pisikal. Maaari itong maging malalim na espiritual at emosyonal. Nagpapadala ito ng tahimik na mensahe sa inyong puso. Nandito ka pa, mahalaga ka pa. Ang sariling pagpaparaos sa yugtong ito ng buhay ay hindi isang kahiyahiyang gawain. Ito ay isa sa pinakamalalim na gawa ng pangangalaga sa sarili na magagawa ninyo. Nakakatulong itong mapanatili ang sirkulasyon, sumusuporta sa kalusugan ng balakang, at maaaring magbalanse ng mood at hormones, magpagaan ng pakiramdam ng kalungkutan, mapabuti ang tulog, at ipinapaalala sa inyo na hindi kayo hiwalay sa inyong mga pagnanasa o sa inyong pagkakakilanlan. Kahit sa pag-iisa, maaari kayong makaramdam na buhay may kakayahan at buo. Kung wala pang nagsabi nito sa inyo, dati mangyaring pakinggan ito ngayon. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot para maging malapit sa inyong sarili. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad sa pagiging tao
kasama ang lahat ng natural na aspetong kaakibat nito. Hindi ninyo kailangang dalhin ang mga lipas ng paniniwala na nagpapatahimik sa inyong mga pangangailangan o nagbabalewala sa banayad na katotohanan ng inyong katawan. Karapat-dapat kayong makaramdam. Karapat-dapat kayong magpahinga ng walang pakiramdam ng kawalan. Karapat-dapat kayong tumingin sa salamin at makita ang isang babae na sulit pa ring haplusin, sulit pa ring mahalin, sulit pa ring maging siya. Madalas nakakalimutan ng mundo ang napakalaking kapangyarihan ng tahimik at personal na mga ritual ng pagsasara ng pinto, malalim na paghinga at pagbibigay sa inyong sarili ng banayad na atensyon na walang ibang makapagbibigay sa kaparehong paraan. Ngunit sa sandaling yon, kapag bumagal ang mundo at bumalik kayo sa inyong sarili, maaari kayong makatagpo ng isang bagay na tunay na sagrado, isang muling pagkonekta, isang paglambot, isang kislap ng inyong sariling mahalagang enerhiya. Kaya sa inyong pagpapatuloy, sana'y dalhin ninyo ang katotohanan ito. Ang sariling pagpaparaos ay hindi isang bagay na dapat pagtaguan, husgahan o balewalain dahil sa edad. Ito ang inyong karapatan, ang inyong pribadong kagalakan, ang inyong banayad na paalala na hindi lamang kayo umiiral kundi namumuhay ng buo, malalim at walang paghingi ng paumanhin. Ang inyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. At sa bawat pagkakataong pipiliin ninyong parangalan ito ng pangangalaga ng kabaitan ng presensya, pinipili ninyong mamuhay sa sarili ninyong mga tuntunin. At iyan, mahal kong ginang, ay isang napakarangal na gawain. Narito ang isang aral sa buhay na sana'y inyong baunin. Ang tunay na kalusugan ay sumasaklaw sa inyong buong pagkatao, inyong isip, katawan at espiritu. Ang pagyakap sa bawat aspeto ng inyong sarili, kabilang ang inyong sexualidad at ang inyong likas na pangangailangan para sa koneksyon, ay fundamental sa pagtanda ng may sigla at biyaya. Pakiusap, huwag hayaang diktahan ng lipas ng kahihiyan ang inyong kagalingan. Ang mga pananaw na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng buo at totoo. Ngayon, nais ko pong marinig ang mula sa inyo. Maglaan ng sandali upang pagnilayan at marahil ay ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan o naiisip ng iba pagkatapos ng ating talakayan. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong sa inyo ang usapang ito, mangyaring mag-type ng 1 sa comments. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Napakahalaga po sa akin ng inyong feedback. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito sa mga kamag-anak o kaibigan na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na tulad nito. Salamat po sa inyong oras at naway mamuhay tayo sa sarili nating mga tuntunin.